Okay, good morning sa lahat po ng mga viewers ng Renewed Guardians Sepa Incorporated. Meron tayong interested topic ngayong umaga patungkol sa isang chat ng ayaw magpakilala na wag ko na daw siyang ipakilala sa aking video na gagawin. Ang sabi niya sa aking personal message is, "Good morning, Supremo Buboy. Meron sana kaming nais malaman mula sa inyo bilang leader. Paano ba ninyo na-handle ang ganitong senaryo sa grupo? Una, yung lahat ba ng kasamahan mo dati ay kasama mo pa rin ngayon sa grupo or inabandona ka na tulad ng iba?" Okay, so kapatid, napakaganda ng iyong katanungan kasi kumbaga merong kurot ng kaunti yung katanungan, pero in reality nangyayari naman talaga ito sa lahat ng mga leader. Personally, experience ko to na ganitong mga senaryo dun sa tanong mo na yung mga kasamahan ko ba dati ay kasamahan ko pa rin ngayon or inabandona na ako at ang grupo. So case to case scenario. Pag sinabi kasi natin na inabandona, so pag sinabing inabandona, wala nang pakialam yun. Pag sinabi kasi natin na wala na, kumbaga pinutol na yung ugnayan sa grupo. So meron mga iilan na mga kasamahan ko dati. Yung iba talagang simulat sa pool, kasama ko na dati sa ating organization na talagang masasabi natin na nawala na sa circulation ng operation ng RGEI. Pero bilang isang leader, hindi pa rin natin sinusukuan yung mga kapatid sa balikat na kumbaga nalihis na ng landas sa kapatiran. Kumbaga yung dating pinaka objective nila nung sila ay nahikayat na sumali sa atin is talagang yung pagtulong. Pero right now, sabi ko nga nung sa mga nakaraang video, may mga kanya-kanya tayong mga reasons kung baga nagiging inactive yung mga member. So minsan nagiging inactive yung mga member dahil sa kapatiran kasi we value the family. So family first yung most of the reason kung bakit yung lahat ng mga tropa ay wala na sa circulation ng operation ng RGEA kasi mas binigyan nila ng pansin yung pamilya kaysa sa pagtulong sa iba, which is good kasi kailangan din natin talagang i-priority yung family natin kaysa sa grupo. Kasi yung grupo kasi nandyan lang, sabi nga ng iba, nandyan lang yan si Supreme Buboy, pero yung family ko, sila yung mga kasama ko hanggang sa dulo. Pero for me, bilang isang leader, medyo sabi ko nga kanina merong kurot kasi sabay-sabay kaming nagplano, sabay-sabay kaming nangarap sa grupong ito, sabay-sabay kaming nag-recruit, nagtaguyod, nagpagod, nagpuyat, na kumbaga lahat ng bagay na na-experience namin dito sa grupo, yung mga ups and downs ng grupo namin, kasama ko sila. Pero unfortunately yung mga kasamahan ko dati, well, to be honest, true naman yung sinabi mo kanina, yung tanong mo or yung gusto mong ipunto sa akin kung nandito pa ba, kasama ko pa ba, or inabandona. Well, in my case, masasabi natin na yung iba tumalikod na, pero yung iba nandyan pa. So siguro kung naging busy lang sila, pero yung iba kasi ay kumbaga wala nang kumbaga wala nang pakialam, wala nang communication, wala nang kung ano pa man na balita sa kanila. Masakit kasi sa aking grupo, sa bawat miyembro ng grupo, ang bawat miyembrong kasapi ay importante talaga. So sabi nga, bakit yung isang organization
is nagpaparami, nagre-recruit kasi unang reason is pag malaki ang manpower mo, marami ang magagawa ninyo. Kaya nga, meron tayong mga mass recruitment sa bawat organization. Kahit saan naman yan, mapa-guardians man yan, mapa-agila, mapa-riding organization man yan, any organization, unang-una talaga is recruitment. Bakit sila nagre-recruit? Kasi one of the purpose ng recruitment is para dumami yung manpower na gagawa ng certain activity o ano man yan na activity na gagawin nila, na kawang gawa, malaking bagay ang marami. So, kapag ang isang leader inabandona, hindi naman ibig sabihin kapag inabandona ka is masama ka na. So, well, in our case, siguro ko, yung masasabi ko lang na reason is talaga nag-focus sila sa kanilang mga pamilya. Meron namang iilan, medyo ito yung pinaka masaklap na realidad sa ating na nangyayari sa atin, na minsan meron tayong mga merong mga darating sa organization na they only focus sa kung ano yung maibibigay ng organization. Kapag nakuha na nila yung kanilang mga kumbaga yung kanilang mga kailangan sa organization, sa member, medyo mawawala na yan sa circulation. Kumbaga pupunta lang yan kapag mayroong kailangan, mayroong hihingin, mayroong pabor na hihingin, pero after a time na nabigyan na natin sila ng tulong financially, kung ano man na klaseng tulong yan, yung family nila, yung personal nila, talagang magdi-distance na sila sa grupo. So, makikita mo na naman yan is kapag may kailangan naman ulit. So, saka lang sila pupunta na naman ulit, mangungumusta, kasi meron namang kailangan. Meron na naman silang kailangan sa iyo or sa organization na meron siya. So, may mga ganong na scenario na na-experience kami. Even me, personally, meron akong mga personal experience na may mga member ako na lalapit lang, mangungulit, mangungumusta kasi may kailangan talaga sila. Pero may mga member naman ako na mga inactive, in a sense na lahat ng mga physical activities na ginagawa ng organization is hindi na talaga sila nakakapag-participate. Pero it doesn't mean na wala na silang pakialam sa organization. So, meron pa rin silang pakialam kasi most of the time, kung hindi man sila physically nandun sa activity, nagbibigay naman sila ng ibang tulong. Like for example, nagpapadala sila ng pangpa-snacks sa mga member na magsasagawa ng mga activities. Pangalawa, minsan, pag may mga donation drive na ginagawa yung organization, like for example, we are asking for help sa mga members kung sino yung pwede or gustong mag-donate ng any amount, a certain amount para sa gift giving. So they voluntarily, kahit wala sila personally kasi medyo napakalayo nila sa ating organization, yun yung paraan para makapag-support pa rin sila. In that case, siguro ko inactive in the sense na physically wala sila, pero active sila in the sense na tumutulong pa rin sila. Alam nila yung obligation nila sa organization. Kaya nga pag mayroong ambagan, pag mayroong activity, they supported. At minsan may nakikita rin ako na hindi man sila nandun sa area, hindi man sila nakapagbigay sa activity, pero sinishare nila yung mga posted and they are proud sa ginagawa ng organization. So ganun yon. So in my case, sa tanong mo kapatid, kung inabandona na ako, marami yung inabandona na ako, pero marami pa rin yung still naniniwala sa advocacy na ginagawa ng grupo. Kasi sa mga previous video, sinabi ko nga na etong ginagawa na ito ay hindi ito para sa pabor ni Supremo Buboy, kasi wala naman tayo ditong nakukuha na monetary na masasabi natin na dito sa Guardian sumasahod ako. Hindi po, wala pong ganon. Wala pong mga may tinulungan kami, binigyan kami ng pera, o may binigay kay Supremo Buboy na pera. Wala pong ganon. So lahat po ng activity na ginagawa namin is lahat po yun libre. Wala talaga pong monetary na ibinibigay yung mga tinutulungan natin.
So, minsan halos karamihan na ibinibigay in return sa mga ginagawa natin sa organization is mostly lahat po yun mga certification, certificate of commendation, certificate of participation, or certificate of appreciation. Wala na pong iba. Yun lang po. And sa part namin, ano man ang bagay na as counterpart sa mga binibigay namin na service sa community, malaking bagay po yun sa amin. Parang it is our accomplishment na may marinig lang kaming thank you at mabigyan kami ng commendation, appreciation, or participation. So sa amin po, malaking bagay na po yun. Kasi we are not asking anything in return sa lahat ng mga ginagawa namin. Pero yung tanong mo kapatid, kung may mga nag-abandona ba sa akin? So, opo. To be honest, to be frankly, opo, marami yung mga inabandona na ako sa organization. Pero our organization will go on. So kumbaga hindi naman pwede mag-stop tayo kasi pinabayaan tayo ng mga kasamahan natin sa organization. So hindi po doon magtatapos po yung organization. So in reality, most of the members, they come and go. Kumbaga may papasok, may lalabas. Ngayon, pag meron naman silang nakita na maganda sa organization, may encourage na naman sila, ngayon babalik. So, yan yung reality sa bawat organization. Hindi lang po yan sa RGEI, sa lahat po ng organization. Minsan may papasok lang kasi meron yan mga personal interest, then later on, pakaunti-kaunti, lalabas at lalabas yan, aalis at aalis yan, lalo na kung wala yan na makuha sa organization or na boring na ba, wala nang excitement na nakikita, so maghahanap yan ng ibang organization na talagang mabubuhay na naman yung kanilang pagka aktibo. So as the leader, so hindi po tayo pwedeng magpa-apekto doon kasi sabi nga kung sino lang yung matitira sa organization na itinayo ng kung sino mang leader, okay lang yon kasi doon mo makikilala, doon mo makikita kung sino lang yung mga tao na sasamahan ka hanggang sa huli sa kung ano man yung pagdadaanan ng organization. Kung yan may lahat kagandahan, minsan mayroong baka may mga up and downs sa organization. Doon mo makikilala yung mga tao na never kang i-give up kahit anuman ang mangyari sa organization, at never kang pag-iisipan ng kahit na ano na hindi na kaya ng ating leader kaya aalis na ako sa grupo. Yung mga taong matitira sa inyo, I'm really sure na sila yung mga tao na talagang nandyan yung puso para sa grupo. Kaya saludo ako doon sa mga miyembro ko na simulat sa pool nung itinayo ko yung organization ay nandyan pa rin para alalayan at gabayan lahat ng mga bago, at syempre tulungan ako sa lahat ng advokasya na ginagawa ng organization ito. Kaya ako po ay nagpapasalamat, hindi ko man maisa-isa kayo mga brad and sis, sa kabila po ng mga pinagdadaanan ng bawat miyembro at pinagdadaanan nyo sa pamilya ninyo, never pa rin ninyo iniiwan ang grupo. Kasi alam nyo mga brad, ang minsan sa atin, personally akong experience ko to, may nakikita kong mga nangyayari sa mga kabrad natin na kapag very active sila sa ating organization, merong blessing na dumarating sa kanila. Yung tipong kahit walang-wala ka na, meron talagang darating na biyaya sa pamilya. Pero kapag medyo napakalayo ng distansya mo sa organization at never ka nang tumutulong sa iba, dumarating at dumarating sa pamilya ang problema. Alam nyo, minsan hindi naman tayo kayamanan na tao, pero tandaan po natin, i-assess po natin yung ating mga sarili, mga brad and sis, na kapag gumagawa tayo ng kawang gawa sa iba, mas gumagaan yung ating pakiramdam
gumagaan yung daloy ng biyaya sa ating pamilya. Pero kapag minsan iniisip natin, nagiging maisip tayo sa lahat ng mga ginagawa natin sa iba, later on mapapansin po ninyo parating may dumarating na problema sa ating pamilya. So ito ay tested na ng iba sa ating mga kabrad. Kaya nga kahit sila walang-wala talaga, they find it kumbaga ini-internalize nila na yung pagtulong talaga is tinutulungan din yung pamilya nila na kumbaga makaahon din sa kumbaga gumagawa ang Panginoon ng paraan para matulungan yung pamilya. Kaya nga po yung iba sa atin nakakapag testify na kapag tumutulong daw sila, iba yung blessing na dumarating sa kanilang pamilya. Pero kapag iniisipan nila lang hindi maganda yung organization, medyo naiiba din yung daloy ng enerhiya na pumapasok sa bahay nila. Kumbaga nagkakaroon ng mga problema. Alam ko minsan may mga nangyayari yan sa inyo. Kaya isipin nyo mga brad, kapag gumagawa kayo ng mabuti sa iba, tandaan po ninyo, God is always watching us kung ano po ang ginagawa ninyo. Kaya the more na kayo ay tumutulong sa iba, kasi hindi naman po ako ang tinutulungan ninyo, ang beneficiary po ninyo ay hindi naman po ako, iba ang beneficiary natin. So basically, ang tinutulungan po ninyo ay yung iba. Lahat po ng ibinibigay po ninyo, lahat po ng donation ninyo, lahat ng participation po ninyo, lahat ng lakas at pawis po ninyo, hindi po sa akin yun ibinibigay. Sa iba po na nangangailangan ng tulong natin. So, hindi po ako ang tinutulungan, kundi ang iba. Kaya, kapag tinutulungan po ninyo ang iba, tandaan po ninyo, ang Diyos na ang bahalang magbigay ng biyaya sa pamilya po ninyo at sa sarili po ninyo. Pangalawa kapatid, yung pangalawang tanong mo is, masasabi mo bang solid ang grupo kung inactive na ang iba sa inyo? Actually mga brad, hindi, pag sinabi kasing masasabi mo ba kung solid ang grupo kung may inactive na, actually hindi natin bibilangin yung wag nating iisipin na kapag kumonte hindi na solid. Kasi ang masasabi ko, kapag solid yung organization, hindi ka lang nag-iisa, meron ka pa rin kasama. Meaning, kapag marami pa rin kayo, pag sinabi natin marami is more than one. So kung halimbawa 5 na lang ang matira, yung 5 na yan yung solid. Para sa akin, opinion ko lamang po yan. Hindi ko alam sa iba kung ano yung definition ng solid. Pero para sa akin po, sa sarili kong pananaw, yung sa aking opinion lang, kung sino yung natitira, yun ang masasabi nating solid. Bakit? Sila lang kasi yung nakaunawa nung sila po ay ino-orient pa lamang bilang isang mga aspirante sa bawat organization. Kung hanggang dulo sinamahan ka, yun ang solid na masasabi. Solid kasi sila lang yung natira sa lahat ng problemang pinagdaanan ng grupo. Kasi yung iba umalis na, sila nandyan, kaya sila yung masasabi nating solid. Kaya yung grupo, masasabi mo pa rin solid kasi meron pang ginagawa ang organization at hindi pa nananahimik. Meaning, kapag ang organization is still existing, nandyan pa rin, nagpa-participate pa rin, gumagawa pa rin ng kawang-gawa sa kapwa, gumagawa pa rin ng kahit na anong bagay na maganda sa kapwa niya, sa bayan niya, sa bansa niya, sa komunidad niya, active pa rin yung grupo, meaning solid pa rin yung grupo. Kasi meron pa rin nakikita. Kaya tingnan niyo po yung mga organization. Kapag nakita niyo yung organization, wala na kayong balita, wala na yung leader, umalis na, kung ano na yung mga ginagawa, meaning nawala na yung concentration, nawala na yung focus, yun yung masasabi natin hindi na solid. Sa akin lang po yun mga kapatid, lalo na po dun sa mga taga-subaybay ng RGEI. So tandaan po ninyo, hanggang nandito pa rin si Supremo Buboy, hanggang nandito pa rin ang RGEI, hanggang meron pa rin mga tao na sumusuporta sa aming advokasya, hanggat meron pa rin akong mga miyembro na sumusuporta, ang masasabi ko lang po, ang RGEI solid hanggang sa huli. Yan talaga ang masasabi ko. Wala nang iba. Kaya dun sa tanong mo kapatid na solid ba kahit may inactive na, sa akin po solid pa rin. Kasi marami pa din ang nagagawa ng aming kapatiran sa iba.
kung ikukumpara natin to sa iba, at ayaw kong magumpara, marami pa din yung nagagawa ng aming kapatiran kaysa po sa iba. Kaya para sa akin, kung sino man yung nakikita ko na tumutulong pa rin sa aking organization na itinayo, na tumutulong sa community, so solid pa rin ang definition ko doon sa mga taong nandyan, nananitili, na tumutulong pa rin sa advokasya ng ating kapatiran. So, yun po yung sagot ko, kapatid. Kahit kailan, kahit may inactive sa amin, kahit may mga tinanggal ako sa amin, solid pa din ang samahan ng RGEI. Pangatlo, kapatid, yung tanong mo is interesting kasi, kapatid, yung tanong mo eh. Parang sabi ko, napakaganda na topic ito na gusto kong bigyan ng kumbaga paliwanag, kasi sabi ko parang iba yung dating sa akin eh. Sabi ko parang matagal ko, parang sabi ko walang membro na nagbibigay sa akin ng ganitong katanungan. Sabi ko sa tinagal sa 3 years ng organization, ngayon lang ako, hindi pa to miyembro namin hindi pa to miyembro na ayaw magpakilala. So kumbaga, isa to sa mga tao na curious ba sa organization na nagtanong sa atin. Kaya nga ayaw magpabangkit ng pangalan. Sabi ko nga, mas maganda tong banggitin yung pangalan niya, pero mas ninais niya na ilihim yung pangalan. Gusto ko sanang ilagay dito yung pangalan niya para at least, sabi ko, pasalamatan ko kasi napakaganda ng katanungan niya, na sabi ko parang gusto ko po. Ganito yung mga gusto kong mga katanungan na gusto kong bigyan ng pagpapaliwanag, lalo na patungkol sa aming kapatiran. So minsan kasi sa sobrang busy ng aming mga kasamahan, hindi na talaga kami nakakapag create ng activity talaga na halos lahatan, kasi sa dami ng mga ginagawa ng mga kabrad at kasis, medyo talagang wala ng time para, kahit ako, even ako, marami din yung ginagawa at pinagkakaabalahan. Kaya minsan hindi na talaga nagkakaroon ng assembly na yung mga ganitong mga katanungan na ibibigay. Pasalamat po ako sa mga tao na nagtatanong ng mga ganitong bagay, kasi very beneficial po ang ganitong mga tanong sa akin. Hindi ko alam sa iba kung ito ay beneficial, pero para sa akin po, beneficial ito, kasi dito lang ng leader na ipaparating sa mga miyembro niya at sa iba kung ano ba yung saloobin ng isang leader kapag ganito yung mga katanungan. Actually, ito ay naibibigay parati kapag may mga open forum. Magandang topic to kapag may mga open forum sa organization, kasi doon nila marirealize kung ano ba yung saloobin ng leader. Kasi alam po ninyo, minsan kapag ang leader po ninyo ay napakatahimik, ang daming dinadalang problema niyan, tapos dagdag pa yung mga miyembro, kaya minsan hindi na po nakakapagpaliwanag sa inyo. Kaya kasi minsan ayun na naling dagdagan din yung mga problema na dinadala po niya, kasi alam nyo, yung leader po ninyo, tao lang yan, minsan marami din problema, kasama na yung mga problema sa organization na sila yung humahawak. Kaya unawain nyo na yung leader po ninyo ay tao na minsan na nagbe-breakdown din, at saka minsan talagang nabibisi din. Kaya magandang bagay po ang ganitong mga katanungan sa mga leader, para at least may paliwanag ba ng mga leader kung ano ba yung mga nasa sa loobin nila kapag mga ganito yung katanungan. Pangatlo, kapatid, ang tanong mo is, paano ba yung mga lumipat na sa ibang guardians na mula sa hanay ninyo at nagbura or nagpabura na ng marka, ano ba ang saloobin mo tungkol dito, Supremo Buboy? Ayan, so ito yung pinaka maganda na topic talaga o katanungan na naitanong sa akin. Kahit nga member ko hindi pa nito kumbaga nakatanong sa akin ng ganitong, paano ano ba yung saloobin ko kapag ganito yung senaryo. So para sa akin, in my own opinion, kapag nagpabura ka ng marka ay masasaktan talaga ako, kasi unang-una po, sa kapatiran ng guardians, ang marka ay sagrado. Talagang yung commitment, kasi isipin mo,
yung kapatiran ipapalagay mo sa kanang balikat mo, at lahat ng responsibilidad na lahat na nakaukit diyan sa balikat mo, tinanggap mo. Meaning, malaking bagay yun. Actually, sa lahat ng mga guardians na nakilala ko, kapag nagpapato, hindi naman to para i-display, ipagyabang, kumbaga. Kaya nga minsan sa guardians, ayaw na ayaw ng lahat ng mga pinakamatataas na mga leader dito na parating i-display yan kasi sagrado yan. Kaya lahat ng bagay na sagrado itinatago yan. Iniingatan yan. Hindi yan ipinagyayabang, hindi yan pinidi-display. Kaya minsan, ayaw na ayaw sa kapatiran ng guardians ang nakasando. Lalo na kung umiinom, nakasando ka. O naglalakad, nakasando ka. Pwede consider pa yan pag nasa beach ka, pero ipinagbabawal talaga sa kapatiran ng guardians na i-display mo yung karga mo kasi hindi naman po talaga yan pinagyayabang. Kung gusto mong ipagyabang ang grupo, gumawa ka ng mabuting asal, gumawa ka ng mabuting bagay, tumulong ka sa komunidad mo, yan ang masasabi natin na ipagmamalaki ka ng kapatiran mo. At sa bagay na yon, kung ganun yung ginagawa ng kapatiran mo, na ipinagmamalaki mo, so napakagandang bagay nun mga kapatid. Pero pagdating dito na kapag ang karga mo, pinabura mo, napakasakit po nun sa isang chairman na yung dating karga o marka na nandyan sa balikat mo na minsan sa buhay mo naging proud ka at pinaalis mo. Well, napakabigat sa kalooban ng isang leader na makita na yung dating miyembro niya nagpabura ng marka. Alam niyo mga brad, kapag minsan ayaw nyo na sa organization, hindi ko lang alam sa ibang kapatiran po, sa ibang branches kung ano ba yung ginagawa nila. Kasi in my case, ako kasi galing ako sa ibang kapatiran eh. Kumbaga, ipinanganak ako sa ibang organization. May nauna pang organization na sinalihan ko, yung RGE. Pero alam nyo mga brad, kung ako sa sarili ko hindi ako nagbigay ng respeto doon sa una na sinalihan ko, edi sana nung nag-organize ako ng organization, edi sana nag-isip din ako ng ilalagay na marka sa bawat balikat ng miyembro ko. Pero di ba, rinespeto ko yung organization na minsan naging bahay ko. Kaya nga, yung RGE, hindi ko yun inalis. Kasi, tandaan po natin, kahit minsan may mga hindi tayo pinagkaintindihan sa mga leaders natin, sa mga supremo, sa mga PCGS na humahawak sa inyo, maging grateful pa rin po tayo kasi minsan sa buhay natin, kaya po tayo pumasok kasi may nakita tayong isang bagay na quality ng isang organization kaya tayo napapasali. Hindi yan for the sake of ID, uniform, or kumbaga may masabi lang na may kabrado, may kasis na matatawag tayo. So, meron tayong nakikita na kalidad o meron tayong nakikita sa isang organization kaya tayo nahihikayat na sumali. At karamihan po doon yung kawang-gawa, yung paggawa ng mabuti sa kapwa niya. Yun yung pinaka reason kung bakit tayo nahihikayat. Kaya nga, nung time na kami ay pumasok sa RGE at nakikita namin, lalo na yung nag-organize sa amin ay pastor, may mga Bible study kami before. So, nung nakikita ko yung ganung setup ng organization, talagang mapapasali ka. Talagang maganda yung impression sa atin ng organization, kaya napasali ako. So, it doesn't mean na meron kaming problema na kung sino man sa organization ay ipapabura ko na yung karga o yung marka na ipinalagay mo sa balikat mo. Kasi hindi naman po yung organization yung nagkaroon ng problema. Ang nagkaroon ng problema, yung tao. So, wag nating sisihin ng organization dahil may nakaalitan ka sa organization. So, para hindi ka na matawag na kabrad or kasis ng kapatiran na yun, kaya mo ipapabura. Kasi nawawala kasi yung loyalty. Yung loyalty natin sa organization kapag ganon. Kung meron tayong mga problema,
pwede naman nating sabihan yung mga leader natin in a nice way. Kasi wag na wag mong kakausapin yung mga leader kapag nakainom ka. Well, meron naman tayong mga meetings, meron naman tayong mga paraan para makausap mo yung leader mo o kung sino mo yung taong kagalit mo. So, kausapin mo, lapitan mo, Brad. Kasi lahat ng problema, may solusyon yan. At wag mong dagdagan ng panibagong problema yung problema. Kung may alitan kayo, kausapin mo. Kasi later on, baka mamaya misunderstanding lang pala yung mga problema ninyo, pinalaki nyo pa. So, sa akin, in our case, sa tanong mo, Brad, kung yung mga nagpabura, ano ba yung saloobin ko dito? Well, parang I was betrayed. Parang nabibetrayed ako noon kapag ang isang miyembro ay lumipat or umalis, then malaman ko na lang, lumipat na lang ng ibang ng organization, tapos later on muna yung linipatin nila, sa lang i-inform na Supremo may lumipat na pala sa amin, ganito. Kasi alam niyo mga Brad, ang proper way ng paglipat ng ibang bahay o ng kapatiran is meron kayong formal letter na isasubmit sa amin na talagang kayo ay aalis na sa kapatiran. And kailangan po yung pag-usapan ng lahat ng mga leaders natin to assess kung valid ba yung reason mo bakit aalis ka, or talagang baka mamaya may hindi lang pagkakaintindihan na pwedeng maayos pa. Kaya sa ganyang mga bagay, mga Brad and sis, pinag-uusapan talaga dapat yan. Kasi hindi naman basta-basta na magdidesisyon ka. Kasi nung unang pumasok ka, may proseso, diba? So lahat naman ng organization may process. So yung pagpasok mo at paglabas mo, may proseso yun. Hindi yung kung gusto mo lang umalis ka, hindi naman po ganun yun. Kasi kabastusan po yun kapag ganun yung mentality po na meron ka. So kapag pumasok ka sa isang organization, kung hindi ka nila tinatanggal, then kung gusto mo nang lumipat sa iba at na-encourage ka ng ibang kapatiran na sumali ka, well, yung latest o yung recent mo na grupo, magpaalam ka. Yung aso nga, nagpapaalam talaga sa mga amo nila kapag aalis yan eh. Hindi man nagsasalita, pero may mga body gestures na ginagawa yung aso na pagpapatunay na sila ay nagpapaalam kasi aalis. Diba po? Yung tao pa kaya? Kaya meron tayong mga process na ginagawa sa kapatiran, sa anuman na organization yan, na kung kapag lalabas ka, is kailangan magpaalam ka sa ibang fraternity nga. Sa fraternity, may tinatawag kaming goodbye paddle nga eh. Kapag aalis ka na dyan at lilipat ka na sa ibang fraternity, kailangan magpasailalim ka doon sa goodbye paddle. Kailangan talagang i-execute muna nila yon bago ka makalipat sa iba. Sa atin, ang hinihingi lang naman namin is respeto, kasi respeto din ang binigay namin sa inyo. Kung kayo ay aalis na, pag-usapan natin. Mag-submit kayo ng letter of resignation na kayo ay aalis na. Then, sige, hinahayaan na namin kayo na umalis. Regarding naman po mga brad and sis at kapatid sa nagtanong kung ano yung saloobin. Well, masakit talaga. Masakit sa isang leader na mawala ng miyembro. Pero, inirerespeto natin lahat ng desisyon ng miyembro natin. Pero, kapag nakikita kasi ninyo, kaya minsan wag kayong basta-basta magpapadalos-dalos minsan sa pagdedesisyon, lalo na sa pagkalas ninyo sa grupo, kasi hindi naman talaga kapatiran yung minsan problema sa organization. Minsan yung tao, yung mga leaders, yung mga members, pero hindi yung organization. Kasi yung organization, itinayo yan, nairehistro yan, na-acknowledge yan, kasi maganda na objective yan. Hindi yan po maire-registered kung hindi maganda yung organization na yan. Kung hindi maganda yan, sana hindi yan na-registered. At hindi yan in-acknowledge. At walang schools, walang mga individuals na makikipag-partnership sa atin, tutulong sa atin, mag-donate sa atin, kukuha sa atin minsan
kung hindi maganda yung objective ng grupo. Actually po, napakaganda ng objective ng bawat organization. Kaso nga lang, minsan sa panahon kasi ngayon, ang dami ng mga yung parang kahit lalaki, parang babae, yung hindi lang mapagbigyan, parang iiyak na kaagad, magdadamdam na kaagad. Yung parang yung ganun, yung parang hindi lang napagbigyan yung mga kanilang mga request is sumasama kaagad yung loob. Actually mga brad and sis, at sa lahat po ng mga taga-subaybay po ng RGI, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon yung ating mga hinahangad ay talagang napagbibigyan. So, always bear in mind na ang organization na ito ay itinayo para makatulong sa abot ng ating makakaya. So, lahat po ng ibinibigay ng organization na service po ninyo ay wala pong bayad at wala po kaming hinihingi na in return sa bawat service na ginagawa namin. Kaya nga po, napagbigkis ang aming mga sarili, napagbigkis ang aming mga members sa isang advocacy na tumulong na walang hinihiling na kapalit. Kaya nga po kami nakapag-isa. We are bounded by that objective. Kaya nga, kami po, we are very happy na kami po, every time na makikita namin yung accomplishment namin, talagang napapasabi kami sa sarili namin, sana marami pa ang ma-encourage natin para mas marami pa yung magawa natin. So, we are aiming for more projects. Pero, hindi namin yan magagawa kung wala ang Panginoon. Unang Panginoon, pangalawa yung support ng aming mga family, pangatlo po yung members namin. Kaya nga, minsan, isa rin po sa pinapaliwanag ko sa mga miyembro namin na kapag ang isang lalaki sa member namin pumasok sa amin, kailangan ipaunawa niya dun sa asawa niyang babae kung ano ba yung ginagawa. Kasi kalimitan, yung activity namin, nag-fall yan ng Sunday. And Sunday, yan yung pinaka-important day ng family kasi yung Sunday is a family day. So, banding yan ng pamilya. Pero yan lang yung time na makakagawa kami ng magandang bagay sa community. Kasi Sunday lang yung rest day ng lahat ng mga member namin. Kaya Sunday namin ginagawa yung mga activities. Even yung mga ride for a cause, lahat yan ine-execute Sunday kasi free time yon ng mga iba. Pero may mga members kami na kahit Sunday, may trabaho talaga sila kaya hindi nakapag-participate. At valid reason yon kung marunong lang magpaalam yung member. Kasi hindi naman namin pinipigilan yung mga member namin sa pagtatrabaho. Basta, meron silang mga nakatalaga na national founder, meron tayong mga leader sa bawat chapter. So, dun sila magpapaalam. Hindi naman kailangan direkta sa akin na supremo, hindi ako makakapag-attend kasi ganito, ganyan. Meron kayong mga leaders. So, yung designated leaders ko sa bawat chapters ninyo, yun yung pagpapaalaman ninyo. Kasi may set of officers kayo, doon kayo magpapaalam. Kahit hindi na po directly sa akin. Kasi, ano man na bagay, napapag-usapan naman yan. At saka, hindi naman namin talaga sa panahon ngayon dahil talagang nakabalik na lahat sa trabaho. So, hindi namin talaga inuobliga lahat. So, marami namang bagay na pwede tayong makatulong sa organization. Kahit hindi physically nandun ka. Pero, iba pa rin pag nandun ka mismo sa activity kasi ikaw mismo yung talagang nagbibigay ng serbisyo sa iba. So, yung pangatlo talaga ang pinakamagandang tanong, kapatid. Sana talaga na i-flash ko yung pangalan mo kasi isa kang isang malaking bagay po sa amin na ma-emphasize namin yung bagay na katanungan mo kasi yan na mga katanungan na yan hindi ko rin yan narinig sa mga member ko. Siguro kung may nakaisip niyan pero hindi lang naisabi sa akin. Pero napakaganda po kapatid ng katanungan mo sa akin. Kasi gusto ko rin yan ma-emphasize ko sa mga miyembro ko kasi sa busy ko rin hindi ko talaga yan maisip lahat na yung mga katanungan na ganyan. Maganda nga, good thing kasi mayroon ng mga nagtatanong sa atin kung ano ba yung mga saloobin kaya nabibigyan po natin ng mga kasagutan. So basta yung pangatlo po mga brad, very
very ano po, very confidential talaga pag ganyan ng mga bagay na yan. Kasi as a leader po talaga, hindi po tayo hindi po kami agad-agad nag-aalis ng miyembro. Actually, yung mga problema natin, kung kaya lang naman natin po mai-settle yan, sinisettle talaga natin. Pero kung agad-agad paalisin natin yung member na hindi din natin ginawa ng kumbaga ng process. So hindi po talaga, kasi sa panahon ngayon yung unang-unang problema ng mga organization is recruitment. Napakahirap pong mag-recruit. Sa totoo lang. Sa dami ng organization, sa dami ng pinasukan kong organization, ang isa sa pinaka mahirap gawin is mag-recruit ng magiging members. Kasi doon mo sa kanila kumbaga ipapaliwanag kung ano ba yung mga magagawa nila, kung ano ba yung parte nila pag pumasok sila, ano ba yung gagawin nila, kumbaga ganun. Kaya minsan parang ang mga leader natin, mga sales agent, yan yung nanghihikayat talaga yan para marami yung pumasok sa organization. And every organization po merong yung magandang counterpart sa community. Kaya saludo po tayo parati sa mga organization po na ang goal sa ating community ay laging pagtulong. Okay po, hindi man natin mabigyan ng tulong lahat, pero ang importante, sa dami ng tao sa mundo, sa dami ng tao sa Pilipinas, iilan lang po ang pinili na pumasok sa isang kapatiran na ang objective po ay tumulong. Yung tinatawag natin, may old saying tayo na, many are called, but few are chosen. So minsan kapag kayo ay pinili or napili na pumasok sa certain organization, well, ipagpasalamat po ninyo yan kasi marami po ang gusto o naghahangad na pumasok sa mga ganyang organization, pero hindi po nabibigyan ng lahat ng pagkakataon na sumali. So kapag nasa organization na kayo, huwag kayong palipat-lipat. Bakit po? Halimbawa, nandito na kayo sa kapatiran ng RGEI, nag-decide naman kayo na lumipat sa ibang grupo. Regardless sa kung ano ang reason ninyo, tandaan po ninyo mga brad, kung hindi nga ninyo kayang mag-stay dito sa organization namin, how much more dun sa iba? So the same reason, ganun at ganun yung gagawin ninyo kasi habit na yan eh. Hindi kayo nakakapag-stay sa isang organization. Sabi ko, ang organization hindi yung create na masama ang objeto. Minsan kung may kaalitan man kayo sa grupo, pag-usapan po ninyo, pero hindi po rason ang pag-alis or paglipat or pagpapabura ng karga ninyo kung meron kayong hindi magandang pagkakaunawaan sa mga miyembro, o lalo na po sa leader ninyo. Kung ako man, mga brad and sis, ang rason kung bakit kayo lilipat, isa lang po yung masasabi ninyo. Ni minsan hindi po ako nagtaboy ng miyembro. Ni minsan sinabi ko sa inyo ito, paulit-ulit na lang sinasabi ko sa inyo, na kapag meron kayong ipinakita sa akin na letter of termination na ako mismo ang pumirma, well, yan yung pagpapatunay na ako mismo yung nagpaalis sa inyo. Kaya kung sino man ang lahat ng miyembro ko, sa 2,000 na miyembro ko, kung sino man sa inyo ang magpakita sa akin ng katibayan na certification na talagang ako mismo ang pumirma na kayo ay pinaalis ko na, magla-live ako at magpa-public apology ako dahil nagtatanggal ako ng mga member sa inyo, ng mga member sa grupo ko. Yung mga pinopost ko mga brad and sis, it is a reminder na dito sa organization ng RGE hindi po tayo to-tolerate ng mga maling gawain. May mga tinatanggal ako pero hindi po yan permanently inaalis ko. Ginagawan ko po yan ng time, o gumagawa po ako binibigyan ko sila ng time na magkaroon sila ng realization sa sarili nila na yung ginawa nila ay mali. And gusto ko yung pride nila ibaba at humingi sila ng sorry doon sa mga tao na ginawa nila ng mali. So yun yung reason kung bakit tayo nagpo-post ng mga names ng mga inalis natin. Inalis natin for the meantime, pero hindi po ibig sabihin nun permanently inalis ko na. Temporary lang po yun. Kasi tinitingnan ko kung talagang yung puso po talaga ninyo ay sa grupo pa rin. Kasi minsan po may mga tinanggal na ako na nandun pa rin. Nakikita ko pa rin, anniversary nandyan,
Pag may community service, nandyan. Pero ni minsan po, hindi ko sila tinaboy. Kung may mag-testify sa akin na meron akong tinaboy na member na nag-attend ng activity na tinaboy ko, magpatotoo ka kapatid. Pero wala po akong ginawang ganun sa kapatiran. Pag nakita ko, nag-attend ng anniversary, nag-attend ng activity, well, napaka saya ko noon. Bakit? Kahit tinanggal ko na, kahit hindi permanente, tinanggal ko na, pina-stop ko muna, pinapahinga ko muna, pero nandun pa rin sa kanya yung eagerness na tumulong sa iba. Kaya walang leader na papaalisin yan. Ipagpapasalamat pa rin niya. Kasi talagang yung tao niyan, kahit paalisin mo yan, yung puso niya nasa grupo talaga. Kaya proud ako doon sa mga member na kahit binibiro ko na inalis ko na kayo pero nandyan pa rin at tumutulong sa grupo natin. Well, mga brad, yan yung mga tao talaga na kahit ilang beses mo nang itinaboy, kung nandyan pa rin yung pagtulong talaga, makikita mo sila. Kaya nasusukat natin yung level ng mga member natin sa kapatiran. Pero walang leader na gugustuhin na magpaalis ng miyembro. Minsan, bilang tao, nakakapagbigay tayo ng medyo minsan harsh na mga salita sa mga miyembro, pero it doesn't mean na talagang sukdulan po yung galit sa inyo noon. Hindi naman. It is a reminder po na talagang pinapaliwanag lang namin, rinireprimand namin kayo kung minsan nagagalit sa inyo, is talagang mali talaga yung ginawa ninyo. Alangan naman, i-tolerate namin yon. Siyempre, pag pinagalitan kayo, meaning, kapag alam niyo sa sarili ninyong mali kayo, then say sorry. Aminin yung pagkakamali, then i-correct yung sarili. Yun lang naman po yun mga kapatid. Hindi naman po kailangan umabot pa sa pahiyaan, magpo-post pag hindi naman ganun. Kailangan lang natin maging honest sa ating sarili. Kung may pagkakamali ka, then accept, then apologize, then after that, wala na. Kumbaga sa kaso, case closed. Wala na yun. Wala nang pag-uusapan pa. Wala nang dadagdag pa. Yung iba kasi, kapag hindi ka magbaba ng sa inyong sarili, hindi ka nagpakababa, diyan nagkakaroon na lumalaki at lumalaki yung problema. Kasi ang daming yung sinabi ko nung nakarating sa dulo iba na. Kaya nagkakaroon ng malaking problema dahil misunderstanding sa mga bagay-bagay. Kaya doon sa mga members na idinadawit parati yung aking mga pangalan sa mga personal na mga kalukuhan. Mga brad and sis, isa lang pang masasabi ko sa inyo. Nung nagsimula tayo ng organization, sa dati pang organization natin, problema na po yung ating na-experience. Ngayon po, remind kayo, especially yung mga leaders, na hindi na maulit pa yung dating nangyari na. Kaya nga, isa sa mga reason kung bakit very transparent tayo sa mga member natin, lalo na dito sa Sorsogon. Sa Sorsogon kasi yung isa sa mga protocol dito is kapag may ni-receive na certain amount, halimbawa si Supremo Buboy, sa inyo, nagpipirma po o pumipirma sa logbook ng chapter ninyo. Para, kumbaga, to testify na talagang receive nga ni Supremo Buboy yung pera nyo. Pero kapag wala kayong ipinakita na ni-receive yung pera ninyo, meaning hindi ko talaga yun ni-receive. Kaya mga brad and sis, isa sa mga proof of evidence na meron kayong binigay sa akin na kahit na ano, kailangan po ipakita nyo yung pirma ko. Kasi yung pirma ko po, merong nakalagay dyan na date and time. So, ang laptop ko po ay merong isang folder na lahat ng mga proof of evidence sa ni-receive at linabas na pera, kahit resibo, naka-document po yan. Kaya, bilang pag-iingat sa mga past issues na nangyari sa kapatiran, nung dati, nandun pa tayo sa dati. Kaya binago natin yan ngayon. Kaya doon sa mga mahilig po dyan na mga brad and sis na gumawa ng istorya, isa lang po masasabi ko sa inyo.
Pakitaan nyo ako ng katibayan para maniwala ako at maliwala yung iba sa inyo. Pero kapag wala kayong ipinapakita na katibayan, paninirang puri po yun mga brad. Mag-isip-isip po kayo. Kasi pangit po yun na ganun yung sistema po ninyo. Kaya sa mga kabrad and kasis na lumipat na sa ibang kapatiran, ang masasabi ko lang po as your former supremo, salamat po sa serbisyo. Yun lang po ang masasabi ko. Hindi ko pwedeng ipagkait yung bagay na kagustuhan po ninyo. Sa akin lang man, nandun na kayo sa ibang grupo, pag halimbawa man po nagkataon na nag-cross pa rin yung landas natin at nangailangan kayo ng tulong, tandaan po ninyo, nandyan pa rin ang RGEI para sa inyo. Kasi hindi namin sinasara ang pinto ng aming organization sa inyo. Nagkataon lang na minsan ang tao nadadala ng bukso ng damdamin, kaya minsan nakakapag-isip tayo ng hindi maganda, nakakapag-decide tayo ng agad-agad, kaya minsan lumilipat talaga. At doon naman po sa mga kabrad namin na nagbabalak na magpabura o burahin yung mga marka nila, tandaan nyo mga brad, yung marka nyo, pinaghirapan nyo yan. Hindi yan po binigay sa inyo. Pinaghirapan po niyan. It is earned. It is not given sa inyo. Hoy, parang binabili lang kayo ng suka, mamaya pagbalik ninyo may karga na kayo. Pinaghirapan po ninyo yan. Alalahanin nyo yung mga sakripisyo na ginugol ninyo, yung time, yung effort, yung lahat, yung expenses na ginawa po ninyo para lang po makapabilang kayo sa organization na ito. Kaya i-cherish po ninyo yung mga moment at yung mga hindi pagkakaintindihan sa organization, dahil iba-iba po yung mga kumbaga tradition, beliefs na pinag natin individually. So hindi talaga maalis sa grupo yun yung mga ganong bagay. Ang importante, at the end of the day, if meron kayong mga kabrad or kasis na medyo hindi in good terms sa inyo, kausapin po ninyo. Kasi alam ko naman na yung iba makikipag-usap naman sa inyo. At kung sincere naman yung ano ninyo, kung sincere naman po yung inyong sarili sa kung ano man na bagay, alam ko na lahat ng mga tanong mayroong kasagutan at lahat ng mga problema may solusyon. Kaya kung problema ninyo ay si ganito, si ganyan, solusyonan natin, pag-usapan natin. Hindi kasi yan pwedeng idaan sa kung ano-ano lang. Pag-usapan. Kasi lahat naman ng bagay nadadala yan sa mabuti na pag-uusap. Kaya sa nagbigay pala ng katanungan ito mga brad, mga sa actually gusto ko banggitin yung pangalan mo kasi na kumbaga isa kang malaking tulong sa amin, especially sa akin bilang isang leader, na yung katanungan mo nangyayari rin yan sa ibang grupo. Kaya kapatid, ma'am, isang malaking bagay po na yung katanungan mo sa akin, na may paliwanag namin yung aming saloobin regarding sa tatlo na katanungan mo. Yung pangatlo po ang pinaka in-emphasize namin kasi syempre bilang isang leader, walang leader na gugustuhin na lumayo yung loob ng mga member niya at magkanda watak-watak sila. Kasi yung leader talaga, as a leader, ang isa sa mga quality na dapat tingnan po ninyo is dapat yung leader gustong pagbuuin kayo, hindi yung wasakin kayo. Kaya nga po, ang leader create to guide lahat ng mga aspirant, yung mga tyros natin, i-guide para later on kapag sabi nga, kapag tayo ay retire na, patapos na, meron na tayong mga dinesignate na mga tao na magpapatuloy ng legacy na ginagawa ng grupo.
So, kumbaga, pa-observe na lang tayo. At least ang importante, ginaid natin yung lahat ng mga leaders natin kung ano ba yung mga dapat na gawin, yung mga dapat na desisyon na pwede nilang gawin para later on po sila na lang, sila kasi alam po ninyo yung leader, yung pinaka-leader ng isang organization, kapag nakikita nila lahat ng magagandang ginagawa ng bawat chapter nila, hindi man sila nandun mismo sa mga activity na yun, nakikita lang sa mga posted, ipinagmamalaki ninyo yung organization, yung sa mga posted na yung mga ginagawa ninyong mga caption, sa isang leader po hindi man nila masabi directly sa inyo, pero bilang isa sa mga leader, ipinagmamalaki po bawat accomplishment ng bawat chapter po ninyo. Kasi walang leader na ikukumpara kayo, bagkus lahat ng mga chapters nagsisimula yan sa maliit na activity, then later on lalago at lalago po yan. At doon naman po sa mga leaders na pinagkatiwalaan, yung mga leaders na simulat sa pool kayo na mismo yung linagay dyan, pag-ingatan po ninyo yung mga positions na binigay sa inyo, kasi yung positions na yan later on pwedeng palitan kayo, pwedeng umalis kayo, kahit kumbaga yung leader kasi napapalitan yan ng iba. So at least yung time ninyo as founder, nag-iwan kayo ng legacy sa mga members niyo, na kung sakali man palitan kayo ng panibago, at least magkita-kita man kayo kung nasan na kayo, iba pa rin yung respeto na ibibigay sa inyo. Kaya nga, lead always by example, kasi nga kung saan man tayo magkita dyan sa daan, maaalala nyo pa rin yung lahat ng magandang ginawa ninyo para sa kapatiran. At ipagmamalaki kayo ng mga susunod pang generation na si ganito, si ganyan, napakalaki ng ambag niyan sa kapatiran. So, yun po yung masasabi ko po, at kasagutan doon po sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. At ito napakasugid nito sa pag-share ng mga post natin. Dapat ganito. Ito hindi natin member, pero hindi natin to member, pero kung makapag-share to ng mga post natin, talagang iba. Parang sabi ko nga, ma'am, dapat sumali ka na sa amin kasi iba yung support na ginagawa mo sa aming organization. Kasi may mga member tayo na palike-like lang, wala namang comment. Kumbaga, wala lang, deadma lang. Kumbaga, yung iba, sin mode, parang supervisor lang ba. Katingin, okay, next. Parang ganun. Pero may mga masusugid tayong mga followers, especially sa Facebook, na talagang makikita mo sila kasi sa notification makikita mo, share yung mga videos at kilala mo sila. Kilala mo. Kaya sa mga miyembro ng kapatiran kung meron man kayo, kung pinagmamalaki po ninyo yung kapatiran po ninyo, i-share ninyo lahat ng mga ginagawang mabuti ng grupo. Kasi sa panahon ngayon, digital na po baga tayo. So, para ma-spread natin yung positive vibes sa iba at mas marami yung mahikayat natin, sa inyo po yan nagsisimula, sa atin yan nagsisimula. Yung simpleng pag-share. Kung nasi-share nga ninyo yung mga ginagawa ng ibang mga content creator, yung mga hindi nyo naman kilala, hindi nyo naman grupo, hindi nyo naman member, na isi-share nyo yun, for any reason na bakit nyo na-share yun, naglalagay pa kayo ng caption, why not gawin nyo rin yan sa organization? Kasi eto, miyembro kayo nito. At lahat ng accomplishment ng grupo, kahit wala kayo doon sa akto, part po kayo doon. Kasi you are a member of Renewed Guardians Empire Incorporated. Kaya dapat maging proud kayo. Kung nagiging proud kayo sa ibang mga vloggers, content creators, organization, dapat maging proud kayo sa grupo na kinakaaniban po ninyo. So, paano kayo magiging loyal sa grupo kung loyal lang kayo sa iba? Dapat grupo muna bago yung iba. Kasi ipagmamalaki
din tayo ng iba kung sarili po nating organization pinagmamalaki natin sa kanila. So yun lamang po at maraming salamat po doon sa masugid naming followers na pa natin nagsishare ng aming mga post sa social media at sa aming page. Ma'am, salamat po. Isang malaking karangalan po na nagtanong po kayo ng ganyang bagay sa amin. Yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po. Yeah.